presidente mong bangag, Opo. Kikins mabait naman. Or may tattoo sila, or... Naku po, mukhang umusok talaga ang ilong nitong si Lisa Marcos sa galit kay Vice President Sara. Naku po, hindi niya na napigilan. Kung dati ay ipinagtatanggol pa ito ng kanyang mga umano'y vlogger, mga trolls, dahil nabibidyuhan nga nakita ang pagiging suplada nito. Ini-establish si Vice President Sara, hindi nakikipagkamay, hindi nakikipag-usap. Yun pala, dahil sa mga issue na tinatawag ng bangag itong si BBM. At ngayon, mukhang pinag-iinitan niya pa po yung may mga tattoo, mga kababayan po natin. Dahil sa tanong ni Katunyeng kung kamusta umano ang kanyang pamilya at bilang isang nanay, so ang sagot niya nga, mga kababayan po natin, ay maayos naman umano at mababait naman ang kanilang 3 anak. So okay na yon, mababait. At itong sinasabi niya na wala naman umanong nabalitaan na binugbog o kaya naman ay may tattoo ang mga ito. Ibig sabihin, kung may tattoo ba, masama na, hindi na mabait. Dahil yan ang kanyang pagka-explain sa kanyang mga anak. Mabait umano dahil walang binugbog at walang tattoo. So yan po ang kanyang pagkabanggit sa interview, mga kababayan po natin. Na obviously, ang kanyang pinapatamaan, hindi lang si Vice President Sara, kundi ang buong angkan ng mga Duterte na alam po natin na noon pa man ay galit na ito kay dating Pangulong Digong dahil nga inamin ni Pangulong Digong sa kanyang interview na humingi umano ng posisyon itong si Lisa Marcos pala para kay Bongbong Marcos noong natalo ito sa pagka-vice presidente. Hindi nga tinanggap ni matandang Digong dahil isa umano itong bangag. Kayo ni VP Sara. Talaga, how are we? Yes, ako. I was always kind to her. I'm really nice naman Pero nung So, okay naman umano, naging nice naman siya. Yan ang kanyang pagsagot dito kay Katunyeng. when Bong had that Bagong Lipunan rally, she came, and my husband, that was supposed to be December Parang to start the new year, bagong Pilipinas. Parang huwag na tayo mag-away, mabait tayo, let's help the people, blah, 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 blah. Na-postpone, ganyan. So I think it was in Feb or March, right? So she went there at 3, and then she went to Davao. So, well detailed, mga kababayan po natin, kumpleto ang detalye, pati oras, talagang memorize. So, alam naman po natin na itong interview ni Katunyeng ay talagang naman ito, parang scripted na. Kasi bago pa man siya magtanong, ay naibigay na ang mga questionnaire dito kay Fierce Lisa Marcos umano. Bago mag-interview, alam natin na binigay na sa kanya itong mga questionnaire. So, ano lang ang dapat sagutin at ano ang hindi dapat sagutin at ano ang hindi dapat itanong. So, alam naman natin na ganito naman ang kanilang strategiya at unang-una, hindi ito on-the-spot interview. Ito po I will planned and this is already recorded. Alam po natin, hindi naman to talagang live interview. And then when she went to Davao, Duterte said, bangag, diba? Imagine a former president calling, bangag. I mean, wow, you had 6 years, why did you call, bangag, diba? So, and then the camera panned on her. So, masyado siyang apektado sa salitang bangag. Actually, mga kababayan po natin, hindi ka naman talaga dapat magre-react Kung mahirap manggitin Matawa. So, syempre nakita ko, sabi ko, wow, man. I mean, masakit yan. And then when, said Duterte, si Sandro, gusto maging prime minister, perpetuate themselves in power. Tapos ako, I want to say, binibilang ko ngayong mga oras diba? So, pero tumawa sila. So, parang for me, mali yata yan, di ba? Parang, you're getting sweldo from the government, diba? You're supposed to be the alter ego. We're there protecting you. Tapos gagawin mo yan? Mali yan You cross the line. And many things. I'm not a hypocrite. May departure time na, diba? So bakit si Vice President Sara lang ang kanyang binabanatan? Nandun naman ang kanyang hipag. Nandun din, nakangiti, diba? Kung sinasabi niya na sumama doon si Vice President Sara sa nangyaring prayer rally ng maisog sa Davao, supposed to be hindi dapat dahil siya umano ay miyembro ng administrasyon. Nandun naman ang kanyang hipag. So bakit si Vice President ang kanyang sinabihan at
Sabi ni Vice President, yun ay mga opinion ng kanyang ama at ng kanyang kapatid. So out na siya doon. Hindi sila nag-uusap sa mga ganong klaseng bagay. Basta kanya, trabaho lang. Supposed to be mga kababayan po natin, ang magre-react dito, hindi siya Kasi hindi naman siya binuto ng taong bayan. Wala siyang karapatan dapat na magsalita dito kay Vice President Sara o mag-react sa mga ganitong klaseng accusation. O sabihan na nagsasahod itong si Vice President Sara. Mga kababayan po natin. At bakit siya masyadong nagigilty o nagagalit na tinawag na bangag ang kanyang asawa? Which is, kung hindi naman bangag, bakit ka magagalit? Di po ba? So, yun ang ginagawa nila ngayon. Sabihin nila, hindi naman totoo. Kaya hindi kailangan mag-react. Pero bakit po itong si Madam Fierce Lady Lisa Aranita Marcos yung nagre-react? Nandito ko. Normally, nag-usap kami. So, ayoko. Tapos, sabi ni somebody went to me, Maldita, uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Gumuna ko. No reaction. So, hindi, bangag. Bangag is I said the bangag is the word of the day. Yes. Talaga, no reaction. So yun, then after that, So ito na nga ang nakikita natin sa mga videos ng RTVE, mga kababayan po natin. Ito na nga po. Na tuwing nagsasalita nga itong si Pangulong Marcos, nakikita po natin na nagtataray at mukhang umiikot nga itong mata ni Lisa Marcos. So ito na po yon. Talagang lalong umiinit siya dito kay Vice President Sara. Actually, mga kababayan po natin, napansin ko dito, hindi lang nung tinawag na bangag, ni dating Pangulong Digong ang kanyang asawa. Talagang may malalim siya na galit dito sa kay dating Pangulong Digong na kinikimkim niya. So kumbaga, nung nagtandim ang dalawa, pinagtiyagaan niya na lang itong si Vice President Sara. So ito na nga, lalong sumabog pa nung tinawag na bangag itong si Pangulong Marcos. Alam naman natin itong si Pangulong Marcos nakikiplastika na lang dito kay Vice President Sara. At ang sabi ng iba, dapat mag-resign na. Nakikita natin sa mga chat box ni Katunyay na dapat mag-resign na itong si Vice President Sara. Bakit po mag-resign? Bakit nila pinaparesign itong si Vice President Sara bilang DepEd Secretary? Number 1 po, number 1 performing ang Department of Education. So bakit siya magre-resign? So kapag nagre-resign siya, parang i-give up niya na ang kanyang trabaho. So kung talagang tatanggalin siya ni BBM, edi tanggalin nila. Pero hindi dapat mag-resign itong si Vice President Sara. Bakit? Maganda ang kanyang performance. So bakit siya magre-resign? Kung tanggalin naman, alam naman natin, kung tanggalin niya ni Pangulong Marcos, lalo naman silang malulunod sa batikos kung tatanggalin niya itong si Vice President Sara. Lalo magagalit ang taong bayan kasi nga po, top performing department itong DepEd. I stopped there. I do it again. I mean, that's not right. You don't do that. That's entitled politics. You're in the government. You're the vice president. Wala bang kahit na maikling sorry man lang after that? Badshot na yan sa akin. Badshot na yan sa akin. So bakit naman magsusuri itong si Vice President Sara? Hindi naman siya ang nagsalita kay BBM. Sabihin mo doon kay Digong na mag-sorry siya. Unless she says sorry or whatever. Maybe she will. Maybe she crossed the line. She crossed the line. And then going down sa Prague, nakita ko siya ulit, di ba? Sabi ni Bong, behave. Sabi ko, wrong person. Wala nang reconciliation yan? But my husband will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayo babangon. Saan daw pinoproteksyonan ni Pangulong Marcos? Tinadtad nyo nga ng black propaganda at batikos itong si Vice President Sara. Tinanggalan nyo pa ng CIF at pinagbintangan nyo pa na ginastos itong 125 million in 11 days. Na alam naman po natin mismo na kayo ang nagpasabog nitong mga black propaganda laban kay Vice President Sara. So kahit anong deny o tinatago nito ni Lisa Marcos, nakikita po natin sa kanyang reaction, mga kababayan po natin. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. I mean.
bakit ka magagalit kung hindi naman talaga bang, di ba? So pero kay Senator Amy, mga kababayan po natin, iwas siya eh. Hindi siya nagsalita ng hindi maganda dito kasi nako, mabubuljak siya talaga dito kay Madam Amy. At yun nga ang aking napansin, bakit itong si Vice Presidente lang ang kanyang binabanatan na tumawa nung tinawag nga na bangag itong si BBM. Yung kapatid niya nandun eh, nakangiti-ngiti lang. Di po ba? Dapat yun din na kanyang banatan. Bakit pumunta sa rally na yun na alam naman nila na magsasalita pala itong si dating Pangulong dito. Oh. What we were expecting then was maybe she would have stood up or defended their... Maybe you should ask her. I'm just the outlaw. I know what line not to cross. Pero nasa speaking terms ba kayo? Well, every Sunday we have a family lunch. Plastikada yun. Once nga may mother-in-law said, Iha, hindi mo iniimbito si Amy sa mga Ma'am, ako pa. May group chat kami, lahat sila nandyan. Sabi niya, anong group chat? Ma'am, hindi ko na pala. No, but she's always invited. Kailan pa kayo huling nagkausap ng civil? When did we Christmas, I think? Opo. I think it's mabait naman. Wala pa akong naririnig, may binugbog sila, or may tattoo sila, or, lahat sila nagtatrabaho. When did we Christmas, I think? Opo. I think it's mabait naman. Wala pa akong naririnig, may binugbog sila, or may tattoo sila, or, lahat sila nagtatrabaho. So, yan po ha mga kababayan po natin, mababait daw ang kanyang tatlong anak dahil wala silang binugbog o wala naman umano silang mga tato. So, ano po yung komento nyo dito mga kababayan po natin? Mukhang na-cross the line ni Lisa Marcos at mukhang nasubrahan siya ata ng kanyang binitawang salita po dito. Dahil sa kanyang sinabi na mababait, walang binugbog, walang tato. So parang sinasabi niya na hindi nga mabait yung may mga tato. So sigurado po magre-react po dito yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga talagang love talaga nila or passion talaga nila yung magpapatato. Na parang it's a part of an art kasi kapag may tato ka para sa akin eh. So parang dito parang dinidiscriminate ng fierce lady itong may mga tato mga kababayan po natin. Kayo po, ano po ang inyong pananaw? Komento po sa naging interview ito ni Katonying. Na alam po natin na talagang napakalaking pasabog ito ngayon mga kababayan po natin. At ito na nga, nagdeklara na siya ng gera laban sa mga Duterte mga kababayan po natin. Nagdeklara na siya ng gera laban dito kay Vice President Sara. So, abangan na lang po natin siguro ang magiging reaksyon ni Vice President Sara. At palagay ko yung magiging reaksyon dito ni Inday is ngingiti na lang siguro at sabihin niya magtatrabaho na lang kami. So, parang gano'n na lang siguro ang kanyang magiging reaksyon dito mga kababayan po natin. Anyway, abangan po natin kasi alam naman natin na itong si Vice President Sara palaban talaga. Pero di ko alam kung sa ganitong issue ay papatol siya dito. Kasi parang hindi naman to part ng kanyang trabaho at hindi naman parte siguro ng pagiging vice president niya para sagutin itong parang mababaw na pagbanat sa kanya dito ni Lisa Marcos.